ng Kristo. Kaya naman po tayo admittable naman po sa atin ang talagang gusto rin naman po natin maging kaibigan ng Diyos. Kaya kasi sabi ko nga po sa inyo, pag magkaibigan, nagdadamayan, pag magkaibigan, nagtutulungan, pag magkaibigan, ay talagang itong magkakaibigan na ito, naglalagay siya talaga sa mabuti. At kung masasabihin, halimbawa, bigyan ko lamang po kayo ng background po nitong natin. Meron po kasi sa atin na tinuturing niyang kaibigan, pero hindi lalagay siya sa masama. So, that means, it is not a true friend. Hindi yan talaga kaibigan, no? Marami po sa atin, ganyan eh. Naloloko po tayo eh. Basta nakasama natin, ito, kaibigan mo na ito. Pero, dapat, we are being watchful. Tignan natin, saan ba tayo dinadala nitong kaibigan natin ito? Nilalagay ba tayo para maging masama tayo? Nilalagay ba tayo para mapalayo tayo sa Panginoon? Nilalagay ba tayo dito sa kaibigan na ito para magkaroon tayo ng mga pag-uugali na hindi tama? So, titignan po natin kung ano po yung talagang kaibigan. Kaya si Jesus, gusto niya maging kaibigan tayo kasi gusto niya tayong ilagay sa kabutihan. Gusto niya tayong ilagay sa kabanalan. At gusto niya tayong ilagay sa totoong nararapat na pamumuhay. At tandaan po niya natin, ang kaibigan ay hindi yung kasama mo na maglalagay sa iyo sa kapahamangan. Amen? Kaya kayong mga kabataan dito, huwag lang basta-basta nakikipagkaibigan. Di ba, isa nga, kahit na tayo mga matatanda na, no? Pero lang tayo nakakasama, tapos yun pala kala mo kaibigan mo, pero nang ginawa tayo sa'yo, kundi chismis ka lang ng chismis, di ba? O kaya naman magbato lang sa'yo na magbato ng problema. Hindi yun talagang kaibigan. Hindi po lagi natin nakakasama, kaibigan na ang tawag po doon. Meron po tayong tinatawag na blind friendship. Pag sinabing blind friendship, ang ibig sabihin po niya, yung nagkakabulagan na kayong dalawa dahil magkasama kayo. Amen? Amen! Okay, tignan po natin kung ano po ba yung ibig sabihin nitong pakikipagkaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. But before anything else, tignan po muna natin, umpisa po natin ito. Jesus wanted everyone to be His friend. Gusto niya talaga tayo, bawat isa sa atin, gusto niya tayo maging kaibigan. Some here because invited by your friends, inimbitahan lamang po tayo ng mga kaibigan po natin. Good friends invite others to church and to Jesus. Ngayon, ganito po yan. Tayo bilang kaisa tayo sa church na ito at kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo, dapat tayo rin po mismo, ini-invite natin yung mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon para madala po natin sa Panginoon. Yun yung talagang totoong kaibigan. And most especially, tingnan po, hindi po natin nakikita itong bagay nito. May mga kaibigan kayo wala sa church, pero tinuturing niyo silang kaibigan. Paano po mangyayari po yun? May mga kaibigan kayo hindi niyo dinadala sa Panginoon. Dahil ibig sabihin po nun, hindi kayo tapat na kaibigan sa kanila. Dahil ang totoong kaibigan po talaga, nagdadala ng kanilang kaibigan sa Panginoon. At hindi nila pinababayaan yung kanilang kaibigan na mapahamak yung buhay nila. At gusto po nila, kung ano po yung kaligtasan na nakamit po nila sa Panginoong Jesucristo, yun din po yung gusto nila na maranasan ng kanilang mga kaibigan. Ang totoong kaibigan po, yung naghahatak patungo kay Kristo, hindi naglalabas pawala kay Kristo. Yan po yung totoong kaibigan po. What is a friend? One who is personally well-known and for whom one has warm regard and affection. Sa madaling salita, meron kang talagang mainit na pakikitungo at meron kang pagmamahal doon sa kaibigan mo. A true friend tells the truth and correct wrongs doing. So kung titignan po natin dito, ang totoo pong kaibigan, nagsasabi ng katotohanan. Hindi kasi kumalingan, hindi pagbubulaan. At nagtutuwid po sa maling ginagawa ng kanyang kaibigan. Kaya nga kung meron may mga kaibigan at nakikita niyo mali yung ginagawa, sabihin niyo sa kanila yung katotohanan na mali yan, mapapahama ka dyan, mawawala ka sa Panginoon yan, malalayo ka, pagdating ng araw, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabihin niyo sa kanila yung mga bagay na yun. Halimbawa, may mga kaibigan na chismosa. Sabihin mo sa kanya, masama ang pag-chismis. Sapagkat sinabi ng Biblia, sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang mga masisinsit ay walang karapatang makapasok sa kaharian ng langit. So sinasabi po natin yung mga bagay na yun. Meron kayong mga kaibigan na wala pong ginawa, kundi halimbawa, let's say, sabihin natin na parang magpakasasa naman po
sa buhay, sabihin niyo sa kanila na mali yung pagpapakasasa lamang sa buhay. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang mga mahilig sa kalayawan ay hindi rin maliligtas. So tingnan po natin itong mga bagay na yun. Kaya nga tayo bilang mga Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon at itinuring na kaibigan ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Panginoon ng totoong pamumuhay para nang sa ganon, meron man po tayo mga makasama, makahalubilo sa mundong ipong ito, tayo po yung magdudulot sa kanila na rin ng kaligtasan. Yun po yung ang ibig sabihin po ng talagang totoong kaibigan. Why Jesus wants to be your friend? Bakit po ba gusto ni Jesus na tayo po yung maging kaibigan po niya? Unang-una, gusto ng Panginoong Jesucristo na maging kaibigan kanya dahil obviously mahal kanya. Amen. Ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Kaya naman po, hindi nila maramdaman yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay sapagkat ang Diyos talaga ay nagtutuwid. Ang Diyos ay nagko-correct. Ang Diyos ay naglalagay sa atin sa tamang pamumuhay. Ang Diyos hindi tayo tinotolerate doon sa mga maling gawa natin. Kaya hindi natin mapil yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin sapagkat nagigit na makasarili po tayo. Ang iniisip lamang po natin kung ano yung gusto natin. At kapag itong gusto natin ay ayaw ng Diyos, hindi na po natin mapil ngayon na tayo po yung minamahal ng Diyos. Ang akala po natin, galit na sa atin ng Diyos. Kaya maliban po doon sa mga bagay na yun, na kapag tayo po ay nagkaroon po tayo ng kaunawaan sa totoong pag-ibig ng Diyos sa buhay po ng tao, doon po natin makikita, napakasarap po pala talaga ng pag-ibig ng Diyos. Ang malayong-malayo sa pag-ibig ng tao, sapagkat ang pag-ibig ng tao ay nakasentro lamang sa kanyang sarili at hindi sa ating Panginoon. Kaya nga, if we are followers of Christ Jesus, tayo din po, maiintindihan natin, maunawaan po natin kung ano po yung gusto ng Diyos na ito na pakikipagkaibigan sa atin. Amen. The Bible says Jesus loves you. Sinasabi po sa ating paulit-ulit na Biblia na tayo po ay mahal ng Diyos, inibig tayo ng Diyos, pinagmalasakitan tayo ng Diyos, iningatan tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos, at tayo po ay tinuruan ng Diyos sa pamumuhay na banal. At yun po yung uhulugan ng totoong pag-ibig, ng pakikipagkaibigan ng ating Panginoon. Kaya nga kung halimbawa, makikita niyo halimbawa na may kaibigan ka, tapos malayo po sa ganitong pakikipagkaibigan ng Panginoon, ibig sabihin po nun, hindi ka totoong kaibigan. Dahil ang pakikipagkaibigan po talaga ay dumadamay at nagmamalasakit para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Amen. Sabi po ng John chapter 15 verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa akin. Siguro kaya kanina hindi kayo makapagtaas ng kamay dahil hindi nyo alam kung paano yung pag-aalay ng buhay. Siguro pag narinig nyo na pag-aalay ng buhay, akala nyo kailangan ako magbuwis ng buhay, mamatay, alang-alang sa kaibigan ko. Actually, hindi po yung ganon. Yung he is willing to deny himself. He's willing to deny himself. Yun po yung ibig sabihin ng pag-aalay ng buhay. Yung marunong siyang magparaya na kahit na siya yung nasasaktan, nagpaparaya siya para lamang mapabuti yung kaibigan niya. Yung siya po, yung kumpagay parang kahit na mahirapan siya, basta maligtas yung kaibigan niya, yun po yung tinatawag na pag-aalay na ng buhay. At hindi po talaga magagawa ng isang tao yung katulad ng ginawa po sa atin ng Panginoong Jesucristo, na maligtas lamang po tayo at malinis tayo sa pagkakasala. Talagang namatay siya at ipinako sa krus, namatay, ininibigan sa ikatlong araw ay nabuhay ng muli. Ngayon, tingnan niyo po ito. Paano ipapahintulot sa atin ng Panginoon po yung ganoon? Sapagkat wala po tayo doon sa pag-ibig na yun para mabuhay po tayo. At tayo po ay nakasalalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin para lang po tayo magkaroon ng pagkabuhay. Amen? So, ang ibig sabihin lamang po na pag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan ay yung po tayo'y marunong magparaya para sa ating mga mahal na kaibigan. Ibig sabihin, tayo po mismo, pwede po natin i-alay yung buhay po natin sa isang kaibigan po natin para na sa ganon, mailapit po natin sila sa Panginoon. Now, tingnan nyo, paano ka halimbawa magiging totoong kaibigan kung wala kang panahon sa kaibigan mo? Kung wala kang panahon na itong kaibigan mo ay mailagay din sa kaligtasan. So, ibig sabihin, hindi po totoong pakikipag-kaibigan yun. Hindi lang naman po kayo magkaibigan dahil nagsasama po kayo sa paglakad, sa pamamasyal, sa mga bisyo. Hindi po gano'n ang magkaibigan.
Magkaibigan kayo dahil magkaklase kayo, magkaibigan kayo dahil kasama mo siya sa trabaho. Hindi po yung gano'n ang talagang kaibigan. Magkaibigan kayo dahil nagkakaunawaan kayo sa parehas na mga bagay na ginagawa nyo. Hindi gano'n po ang kaibigan. Ang totoong kaibigan po talaga ay yung may panahon ka na ibigay doon sa tao na yun, na kaibigan mo, na mainapit mo siya sa Panginoon. Pinagpapagalan mo yung bawat segundo ng kanyang kaluluwa. Pinagpapagalan mo yung kanyang oras. Pinagpapagalan mo yung bawat kaisipan na tumatakbo sa isipan niya at tilalagyan mo ng kaisipan na natutunan natin sa ating totoong kaibigan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At yun po yun. Kaya nga marami, tingnan niyo po marami po sa atin may mga ganitong kaibigan tayo. Example po natin, mga kabataan po natin, may mga kaibigan kayo na itinutulak kayo, sige mag-boyfriend ka na, sige mag-girlfriend ka na, sige try mo lang, kahit 1 week lang, subukan mo na makipag-boyfriend ka sa kanya, makipag-girlfriend ka sa kanya. Is it the right friend? Hindi po yan yung totoong kaibigan. Ang kaibigan, binabawalan ka na mapahama ka. Binabawalan ka na mapasama yung buhay mo. At hindi po yan yung totoong kaibigan. Sapagkat ang totoong kaibigan, pipigilan ka. Amen. Doon sa kasamaan. Amen. At hindi ka papahintulutan yan na mapahama ka at manuwa mo yung kasalanan na yun. Amen. Halimbawa, let's say, may nakikita po kayo sa mga kaibigan niyo po, halimbawa dito na mali. Halimbawa, meron po kayong kaibigan dito na wala po tigil po ng kakakwento ng mga problema niya. Pwede po po siyang pagsabihan kung talaga mahal mo po siya. Dahil alam po natin na yung mga problema ng buhay ay kailangan po ay dinadala po natin sa Panginoon at hindi natin dinadala sa bawat tao. Sapagkat ito po problema na ito, pwede mag-cause din po ito ng panghihina ng espiritu ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, dapat po tayo po mismo alam po natin kung paano makipagkaibigan sa atin ang ating Panginoon. We are willing to deny ourselves for our friend. Yung po ba, halimbawa itong araw mo na ito, instead na itatrabaho mo dahil may problema yung iyong kaibigan, mas inuna mo yung kaibigan mo pero kaysa sa pagkita ng pera. Ganun po yung totoong kaibigan. Hindi ba yung, bahala ka na muna dyan, sige, problema ka muna dyan, kasi kailangan kong kumita muna. Hindi po ganun ang totoong kaibigan. Amen. O kaya naman, halimbawa, let's say, sabihin po natin na may lakad ka, tapos yung kaibigan mo na may problema, kailangan po niya ng comfort at kailangan niya talaga magkaroon ng makarinig ng counseling, tapos uunahin mo pa yung lakad mo para lamang itong kaibigan mo to isa tabi mo po muna. Hindi po yung ganun ang kaibigan. At dapat natin matutunan po ang totoong kaibigan po, yung pakikipagkaibigan ng ating Panginoong Jesucristo na gusto niya na ma-impart sa ating buhay. The Lord shows His unfailing love. Sa ganitong paraan po, pinapakita po ng Panginoon yung kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig para sa atin. Yun po yung totoong pag-ibig. Ang pakikipagkaibigan po ay mayroong pag-ibig. Bumubukan yung pag-ibig sa magkakaibigan. Amen. At lagi niyo pong tatandaan, ang pag-ibig ay malinis. Amen? Amen. Ang pag-ibig ay walang kasamaan. Sapagkat kung may kasamaan ang pag-ibig, ay hindi natin maituturing po itong pag-ibig. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos cannot be failed. Hindi po talaga naglalaho, hindi kumukupas yung pag-ibig ng Lord sapagkat suktol yung kabanalan, suktol yung kalinisan ng pag-ibig ng ating Panginoon at ganun po siya makipagkaibigan sa atin. Amen. Kung mapapansin po natin, hindi tayo tinotolerate ng Lord sa mga kasalanan natin. Pag tayo po may nagagawang kasalanan, ang gagawin ng Lord, kukuntikin ka niya, sasabihin niya sa iyo, mali yan, mapapahama ka niya, mapupunta ka sa impyerno niya, iwasan mo yan, layuan mo yan. Makita mo talagang ikaw mismo nababagbag yung kalooban mo. Amen. At masasabi mo sa sarili mo, ganito pala ako talaga kamahal ng Panginoon at ayaw niya ako talaga mapahamak. Amen. He loves when others forsake. Kung mapapansin po natin, hindi niyo po ba napansin? Kapag halimbawa tayo, iniwan na tayo ng lahat, nandiyan ang Diyos nagpapalakas sa atin. Kung naririnig niyo po yung tinig ng Panginoon na nagsasabi sa iyo, anak, lakasan mo ang loob mo, kailangan mo talaga na mapagtiisan ng mga bagay na ito at saka kailangan mo na maramdaman na nandito ko palagi sa iyo. Kaya nga, God is always behind us. Laging nandito po sa tabi natin ang Panginoon. Kaya hindi niyo po ba napapansin, as a Christian, kapag halimbawa nagsasabar ka ng mga pagsubok sa buhay, ang Diyos nandiyan agad bumubulong agad sa iyo. Kaya mo yan, anak.
You have the courage to overcome the troubles. Sabihin sige ng Panginoon, binibigyan kita ng lakas, binibigyan kita ng takot, binibigyan kita ng kapangyarihan para mapagtagumpayan mo yung mga bagay na yan. Kaya ano sabi sa atin ng Biblia? He will never leave us nor forsake us. Hindi na tayo iiwan, ipababayaan. He loves in spite of our sin. Kahit na paulit-ulit po tayo nagkakasala, ang Panginoon po nandyan palagi sapagkat itinuturing niya tayong kaibigan at siya yung kaibigan na nagmamahal. Hindi siya yung kaibigan na nagpapahamak ng buhay, kundi siya yung kaibigan na nagliligtas. Kaya nga masarap talaga makipagkaibigan itong Panginoon natin na ito eh. Sabi po ng 1 Timothy chapter 1 verse 5, ang layunin ng tagubilin ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula saan? Sa pusong nalisay, malinis na buti at tapat na pananampalataya. Ganito po yung talagang gusto mangyari ng Diyos para po umusbong sa puso po natin yung talagang totoong pakikipagkaibigan. Now, it is the first Spirit of Jesus that throwing into us. Yan po yung Espiritu ng Panginoon na kung saan kapag ginawa mo ng kaibigan ng Panginoon sa buhay mo, dito na papasok itong mga bagay nito para ikaw mismo magpatulog ka rin ng mabuting pakikipagkaibigan sa isang tao. Now, ano po ba itong tatlong bagay nito na sinabi po dito? How to have this Spirit? Love from a pure. So, yung magkaroon po tayo ng totoong pag-ibig, yung talagang purong pagmamahal. Ano pa po? Yung good conscience, yung mabuting budhi. Yung malinis yung budhi po natin. Hindi po yung para bagang budhi na kung saan ay pagkaitim-itim ano. Ang ibig sabihin po dito, yung sinungaling na budhi. Yung kahit na halimbawa, alam niya na mapapahamak po yung kaibigan niya, pero nagsisinungaling pa rin po siya. Hindi po ganun po yung kailangan po natin para magkaroon po tayo ng totoong pakikipagkaibigan. Ano pa po yung kailangan? Yung tinatawag na sincere faith. Yung tapat na pananampalataya po natin. At kailangan po muna meron natin ito i-practice sa ating Panginoon. At maisa buhay po natin yung meron tayong pag-ibig na malinis, meron po tayong mabuting budhi, at meron po tayong tapat na pananampalataya sa ating Panginoon. At alam niyo po ba kapag natutunan natin itong tatlong bagay na ito, tayo po mismo magiging mabuti po tayo sa mga kaibigan po natin. We can practice it into our own friend. At makikita niyo po ito, magiging masaya yung pakikipagkaibigan niyo. Kasi tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon, nasanay po kasi tayo, mga tao, nasanay tayo sa kasalanan. Na kapag mayroon tayong kaibigan, hak tayo na gumawa ng kasalanan. Kung mapapansin niyo po yan, alam niyo, natatandaan ko po nung araw, marami po kami magbabarkada sa Valenzuela po, na kapag kami po inakita-kita na po, nauuwi na po kami sa paggawa ng mga kalokohan. Nauuwi na po kami sa mga bagay na sabihin po natin hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Diyan po nagkakaisa ang mga magkakaibigan, which is, hindi po pa na totoong magkakaibigan ang dapat natawag po doon. Isa pong huwag na pagkakaibigan. It is a blind friendship. Sapagkat bulag po ito dahil ito yung magtutulot sa inyo ng kasamaan. Ito yung magtutulot sa inyo ng kapahamakan. Ito yung magtutulot sa iyo para ma-impyerno yung buhay mo. Kaya nga alam nyo, meron po akong mga kaibigan nun nakulong, meron akong kaibigan nun na napatay na, meron akong mga kaibigan nun na talagang nawasak yung kanilang buhay, namatay po sila dahil sa bisyo. At ilan po doon sa mga kaibigan mong yun, talagang halos patapon na yung kanilang mga buhay. Tignan niyo po yun. Yun po ba yung masasabi natin na nagkaroon sila ng kaibigang totoo at tapat, malinis ang puso? Hindi po yun yung talagang totoong kaibigan. Kaya lahat po tayo, nasanay po tayo doon. Kaya wala po tayong pakialam sa bawat isa po natin. Sapagkat ang pag-ibig talaga, ang pakikipagkaibigan talaga, ay dapat nag-uumapaw yung pag-ibig. Meron tayong malinis na pag-ibig, meron tayong pure love, meron tayong good conscience, mabuti budhi, at meron po tayong tapat na pananampalataya. Yung katapatan po natin sa bawat isa. The most proves that we are His friends and loves Him. Pag nakita ko pa lang itong krus na ito po ay nagsisimulo na sa atin ng pagkikipagkaibigan po ng Panginoon sa buhay po natin. Bakit? Bakit po ba natin masasabi na itong krus na ito ay nagsasabi sa iyo na kaibigan ka niya?
Kasi yung sabi po sa verse 13 po kanina, greater love hath no man than this. He laid down His life for His friend. Amen. Ano sabi po dito? Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. So, ibig sabihin, dito nag-aalay sa pamamagitan ng krus, inalay niya yung kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. At yung kaibigan niya ngayon, gusto po na malaman po ninyo, ibulong niya sa katabi mo, sabihin mo, ikaw yun. Ikaw yun. Kaya nga, hindi niyo po napapansin, kahit na paulit-ulit kang gumagawa ng kasamaan at kasalanan, hindi mo pa ba napapansin? Minsan sinasabi mo kung bakit hindi naman ako napaparusahan ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi ang Diyos na ito nagsasaper. Every time na gumagawa tayo ng kasalanan, ang Diyos ang nagsasaper para natin siya muling ibinibilad sa kahihiyan. Para natin siya ipinatako muli sa krus. Siya yung nagsasabar palagi. Kaya nga, if we are a true friend to Jesus Christ, tayo po mismo, meron tayo ng tinatawag na malinis na budhi. Amen. Kaya nga, itinuro sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng malinis na budhi. Para na sa ganoon, kapag kinumpit ka ng Panginoon na sinabi sa iyo, huwag mo nang gagawin yung kasalanan na yan, ikaw mismo, you will stop doing that sin. Amen. Kaya hindi po natin napapansin, di ba? Marami pa nga po sa atin nagmamalaki. O bakit? Kung mali yung ginagawa ko, di sana na pinarusahan na ako ng Panginoon. Mali po eh. Kasi tapat yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi po ito katulad po sa Old Testament na kapag ka nagkasala ka nung araw, lumabag ka sa batas ni Yahweh, ipapakain ka na sa lupa. Ngayon po dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nag-aalay ng buhay para sa kanyang kaibigan, walang ibang kundi ang ating Panginoong Jesucristo, dahil sa katapatan ng kanyang pag-ibig, pinalaganap niya yung kanyang grasya, pinalaganap niya yung kanyang kagandahan loob, yung kanyang grace para sa atin. Kung bakit hanggang ngayon, hindi ka pa napaparusahan. Sapagkat agad maaari po talaga, pilit kang hinahatak ng Lord doon sa papunta mo sa impyerno. Kaya kung mapapansin nyo, huwag po tayo magmalaki. Na akala po natin, tama na po yung ginagawa po natin. Let us practice the good things in Christ Jesus. Hindi po yung pinagmamatigasan po natin, yung mga maling ginagawa po natin. Dapat ka kapag nakakagawa kayo ng pagkakasala, inaamin na agad natin sa Panginoon doon. Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko. Napakabuti ng kalooban mo, tinubos mo ko sa aking mga kasalanan, nag-alay ka ng iyong buhay para sa akin, sapagkat alam mo, Panginoon, na ako'y mapapahamak. Hindi pinahintulutan ng Panginoon yun. Kaya nga kung hindi natin napapansin, di ba? Marami po sa atin na hindi pa rin po dinadalaw ng pagbabago sa buhay. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi hindi niya po nakikita yung pag-aalay ng Diyos na ito para sa Kanya. Pero kung ma-imagine mo lamang po ito at marirealize mo na para sa iyo yung ginawa ng Panginoon na ito sa krus ng Kalbaryo, ikaw mismo, kung mayroon ka malinis na budhi, tatagos sa puso mo ito na kapag nagpapasimula ka pa naman ng isang bagay na masama, ikaw mismo mamuusig na agad yung budhi mo eh. Sasabihin na agad sa iyo ng Panginoon, nasasaktan ako sa ginagawa mo. Pero ang tanong dito bilang kaibigan ng ating Panginoon, naririnig mo pa ba yun? Na sinasabi niya sa iyo, anak, nasasaktan ako sa ginagawa mo. Masakit para sa akin na gawin mo itong bagay na ito. Naririnig mo pa ba yun? Pwede ba ba pakitanong ulit doon sa katabi mo? Parang hindi na masabi, no? Parang inuusig na yung budhi niya eh, kasi sa dami na rin yung nagawa niya, no? Lahat tayo nakakagawa po tayo ng pagkakamali. Pero ang pinakamaganda po dito, yung maglinis po tayo ng budhi para na sa gano'n, kapag dumating yung tinig ng Panginoon sa atin at magbawal sa atin, tayo po mismo, madali tayo na ikakabig ng ating Panginoon. Nagkato sa true friend. At alam niyo, kapag na-practice po natin ito, pag mayroon ka talagang totoong kaibigan, makikita mo, gagawin mo na rin sa kanya. Sasabihin mo doon sa kaibigan mo, huwag mo nang gagawin niya, mapapahamak ka dyan. Ikaw na mismo mag-a-advise ka na ng tama sa kanya. Sige na, okay lang naman yan. Wala naman nakakakita sa iyo. Basta, sikreto lang natin dalawa ito, ha? Hindi po ganun ang kailangan eh. Kundi, sasabihin mo sa kanya, mali yung ginagawa mo yan, lumayo ka dyan, iwasan mo yan, huwag mong gagawin yung bagay niya, mapapahamak ka. Di ba niya na magalit siya sa iyo?
Di ba na isumpa ka niya? Basta na pagbago mo yung buhay niya at nasabi mo sa kanya yung tama at totoo na galing sa Panginoong Hesus sapagkat tayo po ay kaibigan ng Panginoon at hindi po tayo kailangan na maging sinungaling sa ating mga kaibigan. Pwede mo po ba sabi ulit doon sa kaibigan mo, sa katabi mo, sabihin mo, huwag kang maging sinungaling sa kaibigan mo. So, hindi naman po yan pag-amin sa kanya ng mga bagay na, let's say, sabihin mo na, halimbawa, alam mo, ayoko magsinungaling sa'yo, kaibigan ko. Ang totoo niyan, mahal na kita eh. Kaya hindi po yan, ano? Ang ibig sabihin po natin yan, yung maling ginagawa niya. O hindi na ako maglilihim sa iyo, sasabihin ko sa iyo diretso dahil mahal kita, mali yung ginagawa mo. Mapapahama ka dyan at hindi maka-Diyos yung ginagawa mong bagay na yan. Lumayo ka dyan. Amen? Yun yung totoong magkaibigan. Amen. Amen? Amen. Sino po dito yung totoong kaibigan? Ang babain niyo talaga, ano? Kababain talaga mga bata nito. Hindi, totoo lang. Sino po yung ganon sa kaibigan po nila? Come on, tabi. Alam mo, kayong mga ganyan, hindi talaga kayo mauunawaan ng tao. Bakit? Kasi sa pagsasabi po natin ng katotohanan, hindi po nila tayo maiintindihan. Pero, dahil sa pagsasabi mo ng katotohanan, ang Diyos ang nakakaintindi sa iyo. At isang araw, itong tao nito, kapag tinamaan po sila ng kanilang konsensya sa pagtutuwid mo, sila mismo magpapasalamat sa iyo pagdating ng araw. Amen? Amen? Greater love had no man than this. He laid down his life for his friend. He's willing to sacrifice his own. Yung sa kanya, kaya niyang bitawan ito for the sake of his friend. At hindi po yung parang inagawan mo palagi siya, di ba? Yung parang gusto mo, ikaw yung parang mapabuti, siya mapasama, hindi po ganon. Marami po sa kanya mga magkakaibigan, naghahatakan pababa, at hindi naghahatakan sa tagumpay, kundi sa pagbagsak. Kaya nga huwag po natin gagawin po yun bilang kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ikalawa, bakit po tayo gusto maging kaibigan ng ating Panginoong Jesus? Because Jesus will accept you as you are. Pag ginawa mo, tinuring mong kaibigan ng Panginoon, whatever sin you had in your life, kaya kang tanggapin ng Panginoon. Basta you are willing to be a friend to Jesus, kaya tanggapin ka ng Panginoon. Amen. Sapagkat ang Diyos ang unang tumatanggap sa atin, hindi tayo. At kapag alam mo, naramdaman mo na tinanggap ka na ng Panginoon sa kabila ng iyong mga katiwalian, sa kabila ng ating mga kasalanan, alam niyo po ba, mararamdaman mo kung gaano ka-blessing talaga na tayo'y mahalin ng ating Panginoon. Amen. Jesus will accept us as you are. Kaya-kaya niyang tanggapin kung sino ka man. Kaya-kaya niyang tanggapin kung ano man yung mga bagay na lihim na ginagawa mo. Basta lamang, ibigin mo yung kanyang kautusan. Amen? Amen. Kasi alam naman po talaga ng Panginoon na tayo po ay galing sa kasalanan. Amen. Na tayo po talaga ay bunga ng kasalanan. At hindi po malilihim sa Panginoon yan. Kaya lang ang ginagawa ng Panginoon po dito, yung ma-realize mo, itong kasalanan mo, at tanggapin mo na mapapahama ka dito, at willing ka na sumunod na sa mga bagay na pinag-uutos sa iyo ng ating Panginoon. Amen. We can see that Jesus made us His friends, meaning we are accepted. Pagka halimbawa, let's say, nakilala mo na po yung kapangyarihan ng krus, tingin po kayo dito. Pag itong krus na ito ay naging makabuluhan na sa buhay mo, yan na po yung pasimula ng pagtanggap sa iyo ng Panginoong Jesucristo. But until hindi mo pa nalalaman yung kahalagahan ng krus ng ating Panginoon, I tell you, you're not being accepted to Him. Bakit? Paano ka tatanggapin ng Panginoon kung hindi mo parang nire-recognize yung bagay na ginawa niya pagpapatako sa krus? Romans chapter 10 verse 9, ano sabi po sa atin? Kung ipinapahayag mo ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y binuhay na muli ng Diyos, maliligtas ka. So, ibig sabihin po nito, accepting the truth, na kailangan tayo po mismo, pag nakita na po natin yung cross of Christ, ito na po yung simbolo na tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. So, magkakaroon na po ito ng halaga sa atin. At magkakaroon na po ito ng greater meaning into your heart. Amen. Kaya nga kapag dapat nakikita mo yung cross, there is conviction na. Sabi nga po natin, meron na po tayo mabuting buti. Amen.
Na kapag ka nakakakita ka, hindi mo ba napapansin? Kung minsan, ganito nga po nangyayari. Kapag ka may gagawin kang mali, bigla na lang meron ka makikita na krus na papaalala sa iyo. At ang minsan naman makikita ko parang halimbawa, puno na korting krus. Ang ibig sabihin nun, sinasaway ka ng Panginoon. Ipinapaalala niya sa iyo yung greater love that He can give you. Which is yung po kanyang pagkamatay sa krus. Ano sabi niya po dito? Jesus tell us the words of God, He loved us. Ang meaning po ng krus is a good news for every one of us. At yung words of God, kung talagang tayo nakikinig tayo ng salita ng Diyos, we can really appreciate these all things in God. Yung mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon, mahalaga dapat sa iyo yan eh. Yung mga bagay na ipinapasok sa iyo, ibinumungkahi sa iyo ng Panginoon, dapat yung pinapahalagahan mo yan at hindi mo po binabaliwala yung mga bagay na yan. If you want to be being accepted to Jesus, pinapahalagahan mo yan. Yung pag-church mo, pinapahalagahan mo po dapat yan at hindi mo binabaliwala yan. Dahil yan ang simbolo, yan ang tata, yan ang indikasyon na tayo po ay tinanggap na ng Lord. Yung paglilingkod mo sa Diyos, yung ministry mo, yung pagpe-pray mo, yung pananampalataya mo, indikasyon yan na ikaw ay accepted na sa ating Panginoon. And if you are really accepted to God, ang ibig sabihin niyan, meron na tayong kaligtasan sa Panginoon. We can see that Jesus, ano po sabi po ulit dito, we can see that Jesus made us His friend, meaning we are accepted. Lagi natin tatandaan po yan. Kaya nga po ito, Diyos na ito, nakikipagkaibigan sa atin kasi gusto tayong tanggapin talaga ng Panginoon. Pero ang tanong dito, ikaw ba, gusto mo bang makipagkaibigan sa Kanya? Totoo? Totoo ba yun? Ang ibig sabihin, mahalaga na dapat sa iyo ang krus. Mahalaga na dapat sa iyo ang salita ng Diyos. Mahalaga na dapat sa iyo yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Mahalaga na sa iyo ang pagbabago. Mahalaga na sa iyo ang pagtalikod sa kasalanan. Mahalaga na sa iyo ang pagtalikod sa mga bagay na kasamaan. Amen. Yung po yung mahulugan na tayo po'y tinanggap na talaga ng ating Panginoon. Kapag halimbawa po, inaabot na po tayo ng salita, ito po ay naglalarawan din po sa atin, tayo po'y kaibigan na ng Panginoon. Kaya huwag po kayong magugulat kung bakit pinapahayagan ka palagi ng words of God. Na kung minsan, di ba, ikinagagalit po natin, ano pa naman yan? Araw-araw na lang, sakit na sa tenga. Ang ibig sabihin nun, ayaw mo, nire-reject mo yung pakikipagkaibigan sa iyo ng Lord. If the words bring into your ears, ang ibig sabihin po niyan, binubulungan ka na ng kaibigan mo. But if you hate that words, ang ibig sabihin niyan, you reject the friendship of God in you. His offering friendship to you by God. Nire-reject mo yan. Ulitin ko po sa inyo. Kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, tinatanggap po natin ito. Ang ibig sabihin niyan, binubulong po sa atin ng Panginoon, yes, Lord, I will accept your friendship. Pero kapag halimbawa tayo po mismo, naiinis tayo, kapag nakakarinig tayo ng words of God, ang ibig sabihin niyan, you will reject the words of friendship by God. Lagi po natin tatandaan yung mga bagay na yun. Ang akala po natin, isa pinabaliwala po natin eh. As supposed to be, alam niyo, kahit na po halimbawa, street preaching, meron na naririnig po ba yan? Pakinggan niyo po. Dapat na mapakinggan niyo rin po yung kanilang mga sinasabi. Baka isang araw doon, inaabot ka na rin ng Panginoon doon. Sinasabi sa iyo na lumapit ka na sa Panginoon, maging close friend ka na ng Lord. Kaya nga minsan tayo din po mismo, inaalaw ng Lord na mag-preach tayo. Kasi alam niyo, mas mainam na nagpe-preach ka ng salita ng Diyos, nag-share ka ng salita ng Diyos kasi mas tumutusok sa puso. Amen. Mas naaalala po natin at hindi natin nakakalimutan yung salita ng Diyos. Kaysa tayo yung nakikinig po lamang. Minsan, akala nga po ng mga pastor, nakikinig po tayo, pero ang totoo po niyan, tulog po pala yan kahit dilat ang mata. Hindi po ba napansin yun? Mamaya-maya, sige, mag-experiment po kayo pagkatapos ng service na to. Abangan nyo, isa-isa dyan, tanungin mo, anong narinig mo? Sasabihin niya sa iyo, nakalimutan ko eh. Oh. Kaya nga po, ang salita po ng Diyos sa buhay po natin, yan po yung nagpapakilala na tayo po really accepted to Jesus.
Na kapag inabot ka ng salita ng Diyos, saan lumalog ka man, ibig sabihin, nag-o-offer ng friendship ang Panginoon sa buhay mo. Amen. God love us while we are sinner. Nakita nyo nga po di ba? Makasalanan pa lang tayo, pero anong ginawa ng Panginoon? Ipinadama na sa atin yung kanyang pag-ibig. Romans chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Listen, mga kapatid sa Panginoon, noong tayo'y makasalanan pa, pinaramdam na sa atin ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Listen, pero tayo, ano po? Niligtas na tayo ng Panginoon, pero hindi pa maramdaman ng Diyos yung pag-ibig mo. Sinave na tayo, bigyan na tayo ng kaligtasan, pero hindi mo pa maparamdam sa Diyos yung pag-ibig mo. Kapatid, kailan mo pa mapaparamdam sa Diyos yung pag-ibig mo? Kaya mga kuminsan, makikita mo, di ba? Di ba, kahit na hindi ako makapag-church, okay lang. Para sa atin, okay lang yun. Pero alam niyo, sa Panginoon, hindi papayag ang Lord ng ganon. Hindi papayag ang Lord na iwanan ka niya panandalian. Hindi papayag ang Lord na hindi ka niya pakinggan panandalian. Hindi papayag ang Lord na mawala ka sa paningin niya panandalian. Pero ngayon, nasanay tayo na kahit na hindi ka nag-church, kahit hindi ka nag-pray, kahit hindi ka nagbabasa ng Bible, okay lang. Then we cannot show our love to Jesus. We cannot show our interest to Him. If we love God, you are interested to everything in Him. Amen. Dapat pag talaga mahal mo ang Panginoon sa buhay mo, interesado ka, excited ka sa lahat ng bagay patungkol sa Panginoon, at hindi mo pinababayaan yung mga bagay na yun. Amen? Naintindihan po ba natin? Kaya nga ang Lord, grabe ang interest sa inyo Kaya hindi niyo po napansin, ang Diyos mula sa langit, bumaba dito para lang iligtas tayo. Hindi ba ganun ka-interest ang Panginoon? Samantalang tayo, umulan lang ng konti, hindi ka na mag-church. Malate ka lang ng konti dahil galing ka sa trabaho mo. Wala naman palang trabaho ngayon, Bakit wala? Ha? Hindi ba imagine that? So, ibig sabihin hindi talaga ganun yung pag-ibig mo sa Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig ng Lord, nung makasalanan pa tayo, ipinadama niya na. Tapos tayo, tinanggap na tayo ng Panginoon, iniligtas tayo ng Panginoon, pero hindi mo pa siya mapaunlakan. Imagine that. Ang Lord, nandun po siya sa kabanalan niya. Pero pilit niyang ibinaba yung sarili niya dito sa lupa para saluhin lahat ng kasalanan natin para tayo maligtas. Samantalang tayo, inoperang ka na ng Diyos ng kabanalan. Inoperang ka na ng Diyos ng katuwiran. Inoperang ka na ng Diyos ng kaligtasan. But still, hindi ka pa rin makapunta ng church. But still, hindi ka pa rin magkaroon ng personal na devotion pagdating sa ating Panginoon. This proof the love of Jesus is real. Ito yung nagpapatunay na talagang totoong tapat na nakikipagkaibigan ng ating Panginoon sa atin dahil sa dakilang pag-ibig niya. Even we are a sinner, binahal na tayo ng Panginoon. Yun yung nagpapatunay na kaibigan ka talaga ng Panginoon. Samantalang ikaw, pinapahamak mo ba yung kaibigan mo? Sige, gawin mo yan, okay lang yan. Kaya mo yan. Matapang ka, malakas ang loob mo. Sige. Di ba? Kapag halimbawa kami kakaway yung kaibigan mo, sige, sabunbutan mo na. Huwag mo napagtagan yan. Unahan mo na. Di ba? Ang babait natin makipagkaibigan Hindi natin alam nandun sa delikadong kalagayan yung kaibigan mo, itutulak mo ba? Instead na ikaw yung magsabi sa kanya, lumayo na lang tayo. Kasi kahit na maagabyado mo yan, ikaw pa rin ang agabyado sa harapan ng Panginoon. Ganun po yung tapat na kaibigan. Amen. Hindi ba yung halimbawa, may kakaway na yung kaibigan mo, tapos bubulungan mo pa, talaga masama yan. Talaga yan. Alam mo, lagi kang chinichismis niya. Hindi ganun ang mga kaibigan. Nagkakatawanan na kayo, Tayo, alam nyo, laging si Satanas palagi yung kakwentuhan mo Diba? Kung si Jesus ang kausap ninyo, wala na po yung mga ganyan, mga sunsulero, sunsulera, sausawero. Diba? Yung uudyo ka pa, babagain ka pa sa gamit mo. Hindi na po ganun yung ating mga totoong pakikipagkaibigan. Sapagkat ang Diyos, ang ibinibigay sa atin ng Diyos yung tapat na pakikipagkaibigan niya at pagmamahal niya at pagmamalasakit niya sa bawat isa. Kaya nga nung makasalanan pa tayo, bulong na ng bulong sa iyo ang Panginoon, lumayo ka na sa kasalanan. Iwasan mo na ang kasamaan. Lumayo ka sa mga masamang kaibigan. Binubulungan mo na ng Lord. Samantalang ikaw, ang bait mong kaibigan. Kaibigan mo, binubulungan mo. Sige, makipag-boyfriend ka. Sige, magbisyo ka. Minsan lang naman yan.
O yun na yung kaibigan mo, tumatawag na. Nararamdaman ka na. Amen. Naiintindihan po natin? Ganyan po kabuti ang Panginoon. Pakasalanan pa tayo pero ipinararaman na sa atin yung pag-ibig niya. He loved us while we were enemies. Nung kaaway pa tayo. Samantalang ikaw, kaibigan mo na yan, pero ang turing mo dyan, kaaway. Uy, pastor, hindi kaibigan mo talaga siya tapat. Kung kaibigan mo siya tapat, hindi mo siya tutulak sa kasamaan. Amen? Eh hindi, nagkakasundo pa kayong dalawa eh. Sige, try mo muna, tapos ako naman. Galing, no? Galing ng pagiging tapat na magkaibigan, ano? Ipapahamak muna, sige, pag napahamak ka, ay hindi ko na gagawin. Pero pag hindi ka naman napapahamak yan, okay, sige, tatry ko rin. Ang mabait natin, ano? Samantalang ang Panginoon, nung kaaway pa ang turing niya, dahil sa ating mga kasalanan, minahal na tayo ng Panginoon. Samantalang kayo, magkaibigan na kayo, nagtetritoron pa kayo. Diba? Sinasakmal mo pa siya. Kinakagat mo pa yung tenga niya. Amen? Amen. Ha? Ako hindi makaamin, ano? Ha? Wala nang gusto pumamin yan, ano? Pero ang totoo, gano'n naman po talaga yung ginagawa natin. At hindi po gano'n, makipagkaibigan, ang isang katulad po natin, ito hanggang sa Panginoon. Tayo po ay nagliligtas na ng buhay, tayo po yung dapat na nagdadala sa kanila at nagsasabi sa kanila ng katotohanan, huwag ka na dyan, mapapahama ka na dyan, dito ka sa Lord. Maglingkod ka sa Panginoon, mag-aral ka ng salita ng Diyos, mag-pray ka. Yun yung totoong kaibigan. Amen. Pastor, yung nanay ko, ayaw na ako paglingkurin. Ano kaya sa palagay ninyo? Alam nyo, mga kapatid sa Panginoon, even kung kahit na sino pa man sa buhay po natin, pwede pong maging enemy. Alam niyo kung bakit? Kasi meron po talaga tayong great enemy. Na pwede gamitin yung mga tao na ayaw tumanggap sa Panginoon para lamang wasakin tayo. Amen. Pero ang Diyos, kaaway tayong tinuring, pero minahal niya tayo. Nakita niyo po ba kung gaano kagrabe yung pag-ibig ng ating Panginoon? Romans chapter 5 verse 10. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito yung tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So, dito po yung pinakita po sa atin ng Panginoon na sa kanya na rin ang galing sa pamamagitan ng kanyang anak. Gumawa siya ng paraan para tayo ay kanyang ibigin muli. Kung mapapansin po natin, we are enemy to God. Noong nagkasala tayo, kaaway na tayo ng Panginoon Pero hindi po natin napapansin ito, mga kapatid sa Panginoon. Pansinin mo, pero patuloy pa rin po tayo gumagawa ng kasalanan. Ang Diyos pilit po tayo kinakaibigan. Ang Diyos pilit tayong minamahal. Pero tayo, na kaibigan dapat at minamahal dapat ng Panginoon, patuloy naman tayong naggumagawa ng ika-aaway natin sa Panginoon. Pastor, hindi naman If you're doing sin, ang ibig sabihin niyan, you will fight God. Kaya nga tayo tinuring dati na kaaway ng Panginoon because of our sin. Amen. Pero sa kabila nun, tinanggap tayo ng Panginoon, minahal tayo ng Panginoon, but still, dapat tayo po mismo, tinatalikuran na natin yung kasamaan. At nananatili na po tayo sa Panginoon, and every time na makakagawa tayo ng kasalanan, because we are imperfect, at alam natin na hindi naman po talaga tayo perfecto, ang isang bagay lamang na gagawin po natin dyan, yung pilitin natin makasunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Yung pilitin natin na mailapit yung buhay natin sa Panginoon, hindi yung sinasadya pa po natin. Amen. Amen. Dapat din po, kung makakagawa ka ng pagkakasala, it is unintentional na, hindi intentional. Amen. And supposed to be, minsan marami pa mga Kristiyano talagang intentional pa yung kanilang paggawa At ipinapangulandakan pa nila ito. At parang proud pa sila sa sarili nila na gawin itong bagay na ito. Kapatid sa Panginoon, sabi nga po ng Biblia, huwag tayo makita ng kapulaan Sapagkat if you are a prince to God, ikaw mismo iingatan mo yung pangalan ng Diyos. Ikaw mismo iingatan mo yung pag-ibig ng Diyos na ibinibigay niya sa iyo. Ikaw mismo iingatan mo na maging kaaway ka muli ng Panginoon. Amen. Pero bakit para sa tao, paniwala lang na kahit na maging kaaway niya ang Diyos. Minsan hindi po natin alam po yan
Minsan sinasabi natin, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, pero lumalabag naman tayo doon sa mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Akala natin na sa paglabag po natin sa ating Panginoon, nagbabalik po tayo bilang kaaway ng Diyos at hindi kaibigan. Ang Diyos offer ng pakikipagkaibigan sa iyo through His Word, pero ikaw naman, deny ka ng deny doon sa offer ng Lord para maging kaibigan mo siya. Amen. Kaya nga isipin natin mabuti kung ano yung tama, mga kapatid sa Panginoon. Dahil baka mamaya nabubulagan po tayo sa sarili po natin. He died to make us His friend. Imagine that. He laid His life for us para lang maging kaibigan kanya. Amen. Ang hirap makipagkaibigan ng Diyos para sa atin. Samantalang tayo, libre lang natin yung isang tao, pwede na natin siya maging kaibigan. O kaya nga, batiin mo lang siya, pwede mo na siya maging kaibigan. Lapitan mo lang siya, kwentuhan mo lang siya, pwede na kayo maging magkakaibigan. Pero ang Diyos na ito, para maging kaibigan mo, nag-alay siya ng buhay, namatay siya para sa iyo, maging kaibigan ka lang niya. 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po yan. Ang Diyos na ito, tingnan niyo ipinadala niya at sinubo niya dito yung kanyang buktong na anak. Para ano? Para lang makipagkaibigan sa iyo. At alam niyo po ba kung anong consequence nun? Para maging kaibigan tayo ng Diyos, kailangan mamatay ng Diyos. Ang hirap ano? Amen. Imagine that, nandun siya sa langit, bumaba siya para sa iyo dito. Para lang maging kaibigan mo. At ang pinaka-requirements para mabuo yung pagkakaibigan niyo, kailangan mamatay siya sa krus. Sobra naman pakikipagkaibigan yun. Natapos hindi tinetresyo at pinapahalagahan ng tao. Grabe naman yung tao na ito na hindi nagpapahalaga pagdating doon sa pag-ibig ng Diyos niyon para maging kaibigan ka lang niya. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kung papansinin po natin, ang Diyos na ito, after na maging kaibigan ka niya, alam niya kung anong gagawin pa ng Diyos na ito. Bibihisa ka pa niya. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin nito, lilinisin ka niya ng lilinisin sa kasalanan mo. Bibihisan ka niya ng puti para maging tapat na kaibigan ka para sa Kanya. Amen. Nakita niyo po yung ginagawa ng isang totoong kaibigan. At ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, kung ikaw ay totoong kaibigan, ikaw mismo, bibihisan mo yung kaibigan mo. Ng kalinisan. Amen. Hindi ng kalikuan, hindi ng kasamaan, hindi ng kasalanan, hindi ng makakapagpahamak sa Kanya. Amen. Kaya nga ano sabi dito, tayo'y nakakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Kaya nga kapatid sa Panginoon, kung talagang totoong kaibigan kayo, mamuhay kayo pa kaya sa liwanag. Amen. Kung paano ang Panginoon ay nasa liwanag, gayon din tayo bilang itinuring na kaibigan niya, doon tayo sa liwanag. Tanungin mo nga yung katabi mo ngayon kung nakakakita pa ng liwanag. Nakakakita ka ba ng liwanag? Mamaya, didig na yung nakikita niya. Yun po yung katotohanan po doon. Kaya nga kung ikaw talaga yung totoong kaibigan, ganito po talaga yung totoong pakikipagkaibigan. At dapat natin itatrasyon ng Diyos na ipagkaibigan sa iyo at ang dala niyang pakikipagkaibigan sa iyo yung kamatayan niya sa krus. Amen? Amen. Kaya nga, dapat pahalagaan po natin yun. Are you afraid God won't forgive your sin? Hindi ka ba natatakot? Na baka mamaya hindi ka patawarin sa kasalanan mo. Kung halimbawa patuloy ka doon sa mga bagay na ginagawa mo na kung saan bumabangga sa pakikipagkaibigan ng Diyos sa buhay mo. Tandaan po natin ito mga kapatid sa Panginoon. As a true friend to Jesus, hindi natin kailangan pagyain yung pakikipagkaibigan ng Lord. Ano po ba yung sinasabi ko dito? Tayo nililigtas ng Lord. Yung kanyang pag-aalay ng buhay para maging kaibigan natin. Ang ibig sabihin ng pagkiligtas. Forgiveness of God. Ngayon kung tayo po mismo, binabaliwala po natin yan at sinasayang po natin yung bagay na yun. Ang ibig sabihin po nito, tayo po mismo, walang halaga sa atin yung kapatawaran ng ating Panginoon. Sinasayang natin yung kaligtasan na yun. Jesus didn't come to wrap them in, but He came to wrap them out. Ang ibig sabihin po dito, gusto ng Diyos dumating siya sa buhay mo para baklasin yung kasalanan mo. Hindi para parusahan ka, kundi para baklasin yung kasalanan mo. Para linisin ka, para hugasan ka, para tanggalin lahat ng mga mancha sa
kaibigan ng Diyos. Kaya nga ganun din po yung pakikipagkaibigan din po natin. Dapat tayo din po, nag-aalis po tayo ng kasamaan sa ating mga kaibigan. Hindi tayo nagtotolerate ng kasamaan at kasalanan at mali na ginagawa ng kaibigan natin. Pag kaibigan mo, dapat tulungan mo siya na maging malinis ang pamumuhay niya. Turuan mo siya na lumagay sa katwiran ng ating Panginoon. Amen. Isaiah chapter 44, verse 22 to 23. Ang pagkakasala mo yung pinawi ko na, naglahong ulap ang katulad, ika'y manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Ang sabi niya po dito, ikaw ulit manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Manumbalik, ibig sabihin, stay in His presence. Not only to feel the presence of God, not only to experience the presence of God, but to stay in the presence of Jesus Christ. Magdiwang kayo kalangitan, gayon din kayo kalaliman ng lupa, umawit kayo mga bundok at kalupatan sapagkat nahahiyag ang karangalan ni Yahweh nang iligtas niya ang bansang Israel. Ganito po yan mga kapatid sa Panginoon. Kapag ikaw, tinubos ka na ng Panginoon dahil sa kanyang pakikipagkaibigan sa iyo, ang dapat mong gawin po dito, tayo po mismo ay marunong na talagang magpuri ng tapat sa Panginoon. Hindi na dinadaos yung ating pagpupuri. Hindi na dinadaos yung ating pag-church. Dapat yan binibigyan natin ng sapat na kaganapan sa ating kalooban, sa ating espiritu, yung tapat at ating pagpupuri sa Kanya. Kaya ang sabi niya dito, magdiwang na kayo. Anong ibig sabihin nito? Celebrating the goodness of God. Celebrating your salvation. Yun yung ibig ng sabihin ng Panginoon. Pag sinabing celebrate, ang ibig sabihin niyan, dapat masaya ka. Tingnan mo yung madami mo ngayon, walang kasaya-saya. Patay, hindi naligtas. Kawawa naman. Hello? Tanong mo nga doon sa katabi mo, naligtas ka pa talaga. Naligtas na naman talaga. Bakit parang wala kang pagdiriwang sa puso mo? Hello? Ito yung sinabi ng Biblia, oh. Magbiwang kayo kalangitan, gayon din kayo kalaliman ng lupa, umawit kayo mga bundok at kagubatan sapagkat nahayag na ang karangalan ni Yahweh na iligtas niya ang bansang Israel. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, pag talaga tinanggap mo yung pakikipagkaibigan ng Diyos sa iyo, ibig sabihin, you are accepted, and if you are accepted already to God, you are forgiven. If you are forgiven by God, ang ibig sabihin niya, ligtas ka na. At kapag ligtas na ng isang tao, pag ligtas na ng isang tao, marunong na pong magdiwang yan. Amen. O, tingnan mo yung katabi mo yan, walang pagdiwang sa puso. Sabi mo ba nagdiwang halimbawa kaarawan mo? Nagdiwang ka ng kaarawan mo. Diba? Kapatid sa Panginoon, do not be offended. Gusto ko lang malaman po ninyo. Ako nakikita ko kung sino po yung meron pagdiwang sa puso niya. Kahit sabi mo seryoso yan, pero nakikita ko, nararamdaman ko kung nagdiwang ang puso niya. Kaya nga hindi po natin malilihin po yung bagay niyo pagdating sa Panginoon. Kaya nga alam niyo, pag talagang totoo tumanggap tayo ng kaligtasan sa Panginoon, even though sabihin po natin we are imperfect in the front of God, still makikita mo may kagalakan sa puso niya. Bakit? Dapat niya kasi na ibigin siya ng Panginoon. Amen. Ang ibig sabihin niya, pag ikaw, halimbawa, let's say, wala kang kagalakan sa puso mo, ang ibig sabihin niya, wala kaligtasan. Amen. Obviously. Bakit kaya ka nagsasaya? Kapag may handa, pag may pera, doon lang ba masaya ang tao? Kapatid sa Panginoon, hindi naman iligtas ang pera. Ang sabi po dito, ang pagkakasala mo ay pinawi ko na naglahong ulam ang katulad, ika'y manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Anong kasunod niyan? Magdiwang kayo. Oh. Amen. Pero ba sinabi dito na magdiwang sila? Hindi, kayo. Lahat sabi niya gano'n, no? Magdiwang kayo, kalangitan, gayon din kayo, kalaliman ng lupa. Sabay pati mga bundok, pati kagubatan, pinaawit. Amen. 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 Tapos ito, hindi ka na marunong umawit. Hello? Marunong ba kayong umawit? Sige nga, umawit nga kayo. Ha? O, hulaan nyo anong kanta yan, o. O, talaga marunong kayong umawit.
Oh. Tingnan nyo, hindi kayo marunong umawit. Hindi nyo mahulaan. Ano patayan? Sa chorus mo na para malaman magpagkita nyo. Bakit tamo? Bakit pinagta mo? Ang sabi po sa atin, kapag tayo tinubos at pinawi na sa ating mga pagkakasala, dapat marunong na po tayong magdiwang. Amen. Alam mo mga yung katabi mo, ganyan ba ang pagdiriwang? Sandali mga kapatid sa Panginoon. Isang masarap na smile nga, yung masarap na smile nga, sige nga, baka mamaya, yan na yung pinaka-normal na yung ngipin eh. Naku, gusto ang pagkakit ng ngipin eh. Yung masarap ng ngiti talaga, hindi yung totoong mga ngiti. Yan ang pinamay talaga na ito, tingnan mo mga ngiti, simple lang yan, pero tingnan mo, di ba? Makikita mo, mararamdaman mo kasi sa puso kapag mga pinalaya na talaga yan eh. Ay yung mga ngiti ng pinalaya sa utak, tingnan na natin. So yung mga ngiti na mayroon ng kalayaan sa utak. Paano may mapalayain sa mga pagkakautak niya? Pati yung pag-ngiting niya, plastic. Wala ng klase yan. Kaya ang katotohanan po talaga, kahit na ang pinagdaraanan natin sa buhay, mahalaga yung marunong tayo magdiwang. Hindi magdiwang na mag-celebrate halimbawa ng mga pista, hindi yun. Ang ibig sabihin po natin, ang pagdiriwang po natin kapag tayo nagpupurit sumasamba sa Panginoon. Yun yung pagdiriwang ng mga tinubos sa pagkakasala. Amen? Kaya nga lagi ko gagawin po natin, alam niyo yung mga pala absent sa pagcha-church, meron ba dito? Meron? Yung mga pala absent sa church, alam niyo po yan? Naku, hindi pa totoong nagdiriwang yan. Pero kapag ikaw ay talagang tinubos ka na sa pagkakasala mo, naku, hindi masasablay po ng pag-church yan. Kasi alam niya that this service, ito pong ating worship, yan po yung pagdiriwang natin sa ating kaligtasan eh. Kaya po tayo nag-church dahil pinagdiriwang po natin. Diba? Ano yung ito? Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Diba? Mamaya, sandali. Pagbueluhin muna natin. Sige, bubuelo yan. Wala mic. Sabi sa inyo, palitan niyo na yung mga mic niyo. Iyong pagliligtas. Iyayan ang iyong pagpapagpapagin mo wakas. Pinagdiriwang namin ang Patingahan nga mga sandali. Tingnan nyo, mangawin na tayo, pero yung mga ganyan pa rin, no? Paano tayo bibigyan ng kaligtasan ng Lord niya? Pagka ganyan. Masyado kayong mahihiyain eh. Baka kasi kayong nahihiyan. Ang dapat na ikahiya po natin, yung tayo po ay nandun pa rin sa kasalanan. Pero kapag sinabi ng Lord, tinubos ko na kayo, sabi gano'n, ang pagkakasala mo'y pinawi ko na. Dapat meron na tayong pag-ataan yan. Hindi. Ang ikinahihiya natin, yung pagdiriwang natin dahil tinubos na tayo eh. Dapat ang ikahiya natin yung kasalanan. Amen? Sige, tingnan nga natin yan. Okay na. Tingnan na. Hindi ka rin dyan. Nakita niyo, di ba, mga magkakaibigan? Pagka halimbawa, sila, no? Nagsama-sama sila, ang liligalig nila, di ba, mga magkakaibigan? Di ba? Talaga makita mo, pag mga nagsayawan yan, talaga bigay-bigay todo talaga yan. Ganyan po dapat magdiwang yung mga pinalaya ng Panginoon, yung mga pinawi na yung pagkakasala, di ba? Okay, focus na tayo. iyong pagliligtas. Iyayan ang iyong
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yun yung dalaman po talaga mga pagkakasala na pinawi ng ating Panginoon. Yan po yung karawan na tayo po ay tinubos na ng ating Panginoon. Yung parang na po tayo na magdiwang sa pagsamba, sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sino tayo magsipo? Okay, let us go into the last. Ang pangatlo po, kung bakit tayo po ay gustong maging kaibigan ng ating Panginoon, is because Jesus wants to be with you forever. Yan. Kaya gusto ng Diyos na tayo po yung maging kaibigan niya, kasi gusto ng Lord na ito, kasama niya tayo sa panghabang panahon. Friends want to be together. Amen? Lahat ng mga magkakaibigan, ayaw na nga nila magkahiwalay eh. They don't want to separate them to each other. Gusto niya, kasama niya palagi. Sa pagtulog niya, gusto niya, kasama niya pa rin eh. Sa lahat ng lakad niya, gusto niya, kasama niya pa rin yung kanyang kaibigan. Pero alam mo mga kapatid sa Panginoon, ganito po talaga si Jesus. Kaya nga ayaw ng Jesus na tayo po yung mawala sa Kanya. Kaya nga nagpakilala siya sa atin as our Emmanuel. That God is always with us. Kaya ano po sabi ng Lord sa atin, He will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iiwan, ipapabayaan. Ano ba sabi ng Panginoon? I will be with you until the end of this age. Ano ba sabi ng Lord? Tandaan ninyo, ako ay laging sasa inyo. Saan ka man magtungo. So ang Diyos na ito, hindi tayo iniiwan. Bakit? Because He treated us as a real friend. Dahil itinuturing niya tayo bilang totoong kaibigan. Kaya alam niyo, yung mga taong na iniiwan, hindi totoong kaibigan niya. At ang tao na umiiwan sa Panginoon, hindi talaga totoong kaibigan ng Diyos niya. Dahil kapag ang Diyos na ito, ginawa kang kaibigan, ang Diyos na ito, hindi ka iiwan. Si Yesu Cristo, hindi ka iiwan. Kaya nakapapansin po natin, kahit nasa lugar ka, kasama mo ang Diyos. Kaya nga, ugaliin po natin na tayo po mismo, lagi tayong nasa malapit sa Panginoon. Lagi tayong malapit sa Kanya dahil ang Diyos hindi talaga tayo iiwan. Kaya nga, ang sarap po talaga na maging kaibigan ng Diyos. Dahil any moment, nandiyan palagi siya sa atin. He's always right behind us. He's always keep on watching us. He always protecting us. Ang lahat ng bagay na yan, alam nyo, dahil sa pakikipagkaibigan sa atin ng Panginoon. Kaya nga, huwag na huwag po natin puputulin yung pakikipagkaibigan natin sa Panginoon. They enjoy fellowship. Lagi silang masaya pagdating po sa kanilang pakikipagkaisa sa ating Panginoon. Ang mga magkakaibigan ko, pag nakikita ko, magbabarkada, magugrupo, pag nakikita ko diyan sa plaza, ang sasaya nila, halos hindi mapatid yung kanilang mga kasayahan. Kaya nga, alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, hindi niyo po ba napapansin, sa inyong mga magkakaibigan, kapag halimbawa may isang malungkot, ano sasabihin mo, killjoy ka naman, no? At saya-saya ng ating usapan, ikaw naman, lupad-lupad mo. Ayaw ng Lord noon. Gusto ng Lord palagi na tayo po, kapag tayo po ay nagkakaroon ng gathering, ng fellowship with God, gusto niya masaya tayong lahat. Na kahit na sabihin mong, halimbawa, let's say, may problema ka, pero ang puso mo naman lumulukso sa Panginoon. Kahit may karamdaman ka, pero naman yung espiritu ay talagang lumulundag talaga sa galak at tuwa sa ating Panginoon. They have things in common. Pag talaga magkaibigan kayo ng Panginoon, mayroon na kayong pagkakaparehas ng ating Panginoon. At ano po ba yung mga bagay na yun? Kaya nga, di ba, ang Lord laging namamalagi sa atin. Ganun din po tayo. We are the same with Jesus. Lagi tayong naka-stay sa Panginoon. Lagi tayong we give our life behind Him. At hindi po natin iniiwan ang Diyos sa buhay po natin kahit na anong mangyari. Napansin niyo po ba si Jesus pinapako sa krus, iniwanan siya ng lahat ng tao, pero ang Diyos hindi tayo iniwan. Ang Panginoong Jesus hindi tayo iniwan. Kaya nga, kung mapapansin po natin, this is the things that common to us with Jesus. Yun ang dapat na matutunan po natin. Ang totoong kaibigan, hindi lamang sa kasarapan kasasamahan yan, kundi maging sa kahit na kagipitan, kahit sabihin mo, halimbawa, marami mga problema, magkakasama pa rin po yan.
Patuloy pa rin po nilang tinataguyod yung kanilang napagkaisahan pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sila naghihiwalayan. Yan ang totoong mga magkakaibigan. Because this is how a friendship teaching us by God. Yun yung pakikipagkaibigan na tinuturo sa atin ng Panginoon yan. Na kahit na magkatampuhan kayo, hindi mag-iiwanan yan. Mare-restore pa rin yung kanilang pagmamahalan, mare-restore pa rin yung kanilang fellowship, mare-restore pa rin yung kanilang mga binuong, mga memories ng araw. Kaya nga mayroong mga memories eh. Alam niyo po ba yung mga memories po natin? Yan yung napapatibay ng samahan ng mga magkaibigan. Kaya nga, if you don't have the memories in Christ Jesus, hindi mo talaga pwedeng mag-stay kay Jesus kung wala kang memories with God. Pero ang daming ibinigay na memories sa atin ng Lord eh. Kaya mga kapatid sa Panginoon, if you have a lot of memories with Jesus, hindi mo na iiwan ng Panginoon. Dahil ita-treasure mo yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Yung pagliligtas sa iyo, yung pagpapatawad sa iyo, yung pag-bless ng buhay mo, yung pag-iingat sa iyo, yung mga bagay na kung saan itinatawid ka palagi ng Diyos habang ikaw ay lumalakad into the valley of death. Hindi ganyan pinababayaan kahit na lumalakad ka sa karimlan. Patuloy pa rin na nandiyan ang Panginoon. It is a good memories with God. It is a good memories with Jesus. Kaya nga, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yun yung laging dapat natin tandaan dito. Ang Diyos kaya siya gumawa ng maraming memories sa buhay ng tao para hindi niya tayo makalimutan din. And supposed to be, kaya-kaya tayong kalimutan ng Diyos eh. Pero hindi niya ginawa yun. Kaya yung the best memory na talagang para hindi niya tayo makalimutan, inalay niya, tinandun niya yung kanyang sarili para tayo ay maligtas. Kapatid ikaw, what is your best memories with Him? Na sa palagay mo, yun yung magdudulot sa iyo para hindi ka na bumitiw sa Panginoon. If you have no great memories, experiences to Jesus, I tell you, isang araw, makakalimutan mo siya. Kung hindi mo tinatreasure yung mga bagay na yun, yung mga alaala na ginawang mabubuti ng Diyos sa buhay mo, kung hindi mo pinapahalagahan yun, I tell you, iiwanan mo talaga, Lord. Kung hindi mo pinapahalagahan, halimbawa, yung church na ibinigay sa iyo ng Lord, which is a good memories to you by Jesus, yung mga kapatiran, yung mga brother, yung mga brethren, kapag hindi mo tinreasure yan, ang ibig sabihin yan, you forget that memories na given to you by God. Tandaan mo yung mga bagay na yun, yung mga ministry mo, yung mga experiences mo, di ba? Yung mga swimming moment po ninyo, di ba? Yung mga tinatreasure, yung mga memories na yun. Yung minsan, pare-parehas kayong makuwalang pera, pare-parehas kayong may mga utang, pero still the life goes on. Tuloy pa rin yung paglilingkod sa Panginoon. Na kahit di ba, kung minsan nag-iirapan na kayong dalawa, pero magkakasundo pa rin kayo. It is a good memories na iniiwan sa atin ng Panginoon yun. At ganun yung totoong mga magkakaibigan. Minsan nga, di ba, nakita niyo si Jesus? Minsan, di ba, yung parang, minsan lumihis ka na naman ng landas, pero nakita niyo si Jesus, ngumiti lang sa'yo. Inabot niya agad yung kanyang kamay sa'yo. At muli na nauli na naman yung pag-ibig. Kapatid sa Panginoon, treasure mo yung mga memories ng pagkakaibigan niyo ng Panginoon. Amen. At alam niyo, itong church na ito ay isang paalala ng Lord sa iyo na ikaw ay talagang totoong kaibigan niya. Kaya huwag po natin sayangin yung mga bagay niyo. John chapter 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili sa inyo ang bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ang sabi ng Lord, hindi tayo yung pumili sa Kanya. Tayo yung pinili ng Lord. Kaya alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, kaya nga kadalasan tayo yung nangiiwan hindi ang Lord Kaya kung mapapansin po natin, ano sabi niya dito? Hinirang ko kayo upang kayo ay humayo. Kasi nilalagyan tayo ng mga memories ng Lord. Nilalagyan niya tayo ng bunga. Nilalagyan niya tayo ng mga bagay na magagawa para sa Kanya. Para nang sa ganun, maaalala mo yun. Isang araw man na mawala ka sa Kanya, maaalala mo na yun. Yun yung maglalagay sa iyo na sarap ng dati. Naaalala ko yung talagang hayo namin na wala kaming pera, gutom kami, na mag-ice tubig lang kami, napapawi na agad yung pagod namin. Di ba ang sarap po ng mga memories niyon?
yun ay kung talagang mahalaga sa iyo yung pagkakaibigan niyo ni Jesus. Pero kung hindi mahalaga sa iyo yung pakikipag-kaibigan sa iyo ni Jesus, wala na yun, mabubura na yun. Lahat ng mga sacrifice niyo with your true friends, mabubura na yun. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang pakikipagkaibigan, pinakahalagahan. Amen. Pinatreasure. Dahil isang napakagandang kayamanan niya na ipinamana sa atin ng Panginoon. Because the true friend is no other than Christ Jesus. Kaya nga huwag niyo sasabihin, kaibigan ko lang ito. Ang totoong kaibigan talaga, nagmamahal. Alam niyo, kung titignan natin po yan, kung i-compare po natin yan, it is a word the same with wife, or a word the same with husband, a word the same with children, with parents, with friends. Iisa lang po ang kahulugan po niyan. A relationship, a great relationship. Kaya nga ang Diyos, nakita niyo, ano sabi niya? Inibig niya tayo. Ginawa niya tayong kaibigan. Hindi niya na tayo itinuring na alipin. Ibig sabihin niya, we are now close into His heart. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, a friend is close to your heart. A husband is close to your heart. A wife, a children, a parent is close to your heart. God is close to our heart. At yun po yung totoong bagay doon. Dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay mawala sa Kanya. Kaya gusto ng Panginoon, lagi niya po tayong kasama. Jesus promises about His eternal fellowship. At dahil dito pa lamang po, pinapractice tayo ng Panginoon. Kung bakit po, lagi kayong dinadala ng Lord sa church, dinadala kayo sa palagi ng Lord sa gawain, kasi pinapractice na tayo na hindi mahiwalay sa Kanya. Ang sabi niya sa atin, I am with you always. Pag gumagawa tayo ng mga bagay sa Panginoon, nandun ang pagsama ng Lord. At hindi po yung pagsama ng Lord, kapag nakakalimutan natin yung mga bagay natin ginagawa sa Panginoon, ang ibig sabihin po niya, nawawala tayo. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon doon. Na kapag nawawala ka sa ministry mo, nawawala ka sa Lord. Humihiwalay ka sa Panginoon. Kapag nawawala ka sa church mo, humihiwalay ka sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, I am with you always. Kaya ang Diyos na ito, binibigyan ka ng responsibility, binibigyan ka ng isang obligasyon, binibigyan ka ng gawain para nang sa ganun manatili ka sa Kanya. O tignan niyo po ito, sabi po ng Mateo 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano ba yung tinuro sa atin ng Lord? Tinuruan tayo ng gathering, tinuruan tayo ng worship, tinuruan tayong umayo, tinuruan tayong mag-akay, tinuruan tayo ng Bible study, tinuruan tayo mag-church. At yun yung bagay na yun na kung saan pinangakuan tayo ng Panginoon, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ang ibig sabihin niyan, about doing all these things to Christ Jesus, which is His command to us, doon po tayo nananatili sa pagsama ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Lord ulit sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi ko sila pababayaan, hindi ko kayo iiwanan. At tatandaan po natin, about doing things to glorify God, ang Diyos laging nandyan. Kaya nga sa araw-araw, dapat gumagawa tayo sa Panginoon. We never forget Him. Hindi natin dapat na kalimutan yung bagay na yun. Jesus wants you to be with Him in heaven. Kaya niyang ginagawa yung, kaya kanya tinatapakan ng gawain, kaya kanya tinatapakan ng task accordingly sa ating Panginoon dahil gusto niya makasama niya tayo doon sa Panginoon. At ito yung bagay na sasabihin ko po sa inyo. Na kapag mas marami yung ginagawa mo na sa Panginoon, mas marami na rin yung chance mo na mapabilang ka sa paghahari ng Panginoon pagdating ng araw. Kaya yung inyong ministry sa Panginoon, palagugin niyo po yan, pag-inamin niyo po yan, pag-expand niyo ng todo yung ministry niyo sa Panginoon, sapagkat ito yung practices ng mga tao pagdating ng araw na isasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya nga kung dito pa naman po sa lupa, eh hindi na po natin ininitipid yung buhay natin sa Panginoon, I will tell you na medyo nagdedelikado po yung ating pagsama pagdating ng araw sa Panginoon. Lagi niyo po tatandaan, napakahalaga ng paggawa po natin sa ating Panginoon. John chapter 14 verse 1 to 3. Huwag mapagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitiran, at kapag naipaganda ko na kayo ng matitiran, ako'y babalik at isama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon.
At this very moment in time, pinapractice tayo ng Lord doon sa mga bagay na kailangan para makapasok tayo doon. At yun na nga po yung mga bagay na sinabi ko po sa inyo, kung bakit ang Diyos po na ito nagko-command sa atin, nag-uutos sa atin, na gawin mo itong bagay na ito, gawin mo itong mga bagay na ito, para na sa ganoon tayo ay maisama niya. Ano sabi niya? Habang ako ay, sabi niya po, habang kayo naghihintay, kayo ay maratnan ko na may ginagawa. Kaya nga, alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga na tayo po yung may ginagawa sa Lord. Amen. Dahil yung paggawa natin sa Panginoon, yun po yung kumagay paghihintay natin. We are waiting for the coming of God. Amen. At yun yung naglalarawan na hindi tayo humihiwalay sa Panginoon. Ulitin ko po sa inyo mga kapatid, para na sa ganang maliwanag po. Kaya tayo gumagawa sa Panginoon because naghihintay tayo sa Kanya. Amen. At kaya tayo naghihintay sa Panginoon, at para malaman mo na naghihintay ka sa Panginoon, gumagawa ka para sa Lord. At tandaan po natin, lagi natin kasama sa Panginoon kapag tayo po ay gumagawa for the glory of our Christ Jesus. Amen. Whom Jesus wanted to be with Him in heaven. Sino po ba itong mga tao na ito? Listen, pakinggan niyo po mabuti po ito. Sino po yung mga tapat na kaibigan ng ating Panginoon? Yung mga kaibigan ng ating Diyos. To those prepared people, yung mga taong handa at naghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. To those who call, yung sa mga tao na tinawag ng Panginoon. At sino po yun? Tayo lahat. Amen. Not only me. Hindi lang yung mga tao naglilingkod sa Panginoon. Tayong lahat. Because we need to serve God. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, tayong lahat ay kailangan gumawa sa Panginoon. Sapagkat we need to prepare our life for the coming of Christ. We need to wait for His coming. At sino ba? To those who accept and believe, yung mga tumanggap kay Kristo at nananalig ng buong puso kay Kristo. Yung hindi siya natatakot sa buhay nito dahil mayroon siyang Diyos na pinananaligan. Amen. Hindi siya natatakot na kahit maghirap siya. Hindi siya natatakot kahit mawalan siya. Hindi siya natatakot kahit iwanan siya ng lahat. Kasi mayroon siyang pinanghahawakan sa pagsunod niya sa Panginoon. Ang sabi ng Lord, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Na alam natin, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. To those who share Jesus is Lord, raise Him from the dead. Yung mga laging nagpapahayag na si Jesus ay Panginoon at siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas po tayo. Amen. Tayo yung isasama ng Diyos doon sa kanyang kaluwalhatian. Sabi po dito, Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at kung puso ka sa palataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. This is how simple. Simple lang. Nagtatrabaho ka, napapagod ka, napapagal ka, napapagod ka. Pero, ganun din sa Panginoon eh. Kung gusto mo mag-earn ka ng buhay na walang hanggan, ganun din po yung ginagawa mo. Nagsasakripisyo ka, araw-araw, nagtatrabaho ka sa Panginoon, araw-araw, nagsasakripisyo, araw-araw, mayroon ka mga bagay para sa kalwalatian ng Panginoon. Alam nyo, yun po yung magbubunga noon. Pag ang Panginoon mo, pag tayo po, pag siya po talaga yung ating Panginoon sa buhay natin, pag tinawag natin si Jesus bilang Panginoon natin, dapat siya na po yung nasusunod sa buhay po natin. Because, listen to this, obedience shows that Jesus is in you. Na kapag po pala ang isang Kristiyano sumusunod sa Panginoon, naglalarawan niya na si Jesus ay laging nasa kanya. Amen. Yung pagiging masunurin ng isang Kristiyano ay naglalarawan na Jesus is always with him. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gawin po natin yun. So shall we ever be with the Lord. Para na sa ganoon, lagi po tayong kasama ng ating Panginoon. 1 Thessalonica chapter 4 verse 7. Pagkatapos tayo ng mga buhay at natitira din sa alpaab, kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Sarap ano? Yan po yung paghihintay po natin. Habang tayo naghihintay, hindi po tayo napapagod, hindi tayo nagsasawa sa mga bagay na ginagawa po natin for the glory of God. Heaven will compensate for trials. Ang Diyos po yung kumbagay para magpapalit sa iyo sa bawat hirap, sa bawat pagod, sa bawat labor na ginawa mo sa Panginoon. Ang Diyos ang magbabayad po sa atin yan. Sabi po ng Pahayag chapter 7 verse 15 to 17, iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templong araw-gabi, at ang nakaupo sa trono ang siyang kukukob sa kanila. Kaya nga araw-araw po tayo naglilingkod sa Panginoon eh. Kaya yung iba tinatanong nila, pwede
Bakit araw-araw silang naglilingkod? Bakit araw-araw silang nasa church? Bakit araw-araw silang gumagawa sa Panginoon? Sapagkat araw-araw po sila, sa pagdating ng araw, sa templo, araw-gabi, maglilingkod sila sa ating Panginoon. Kaya na-practices na po natin yun eh. Kaya huwag niyo sabihin, ano ba naman itong church na ito na napasukan ko? Araw-araw, kailangan nasa church. Araw-araw, kailangan may ginagawa sa Panginoon. Sapagkat dito po tayo pinapractice ng Lord dahil ang sabi po dito, naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. Now, yun yung gagawin natin eh. Ngayon, kung dito pa lang nililimitahan mo sa paglilingkod mo ang Panginoon, halimbawa, hindi mo binibigay talaga ng buo yung bawat araw mo sa Panginoon, I tell you, paano tayo mapapabilang doon sa kanyang kaharian? Let us open our mind. Verse 16, hindi na sila magugutom ni mauuhaw man, hindi na rin sila mabibilad sa araw, di mapapasok sa anumang matinding init. Tignan niyo po mga kapatid sa Panginoon, di ba ito po yung common na nire-reklamo ng mga tao naglilingkod sa Panginoon? Diba? Init, hirap, nakakapagod. Diba? Nakakauhaw yung tok, sobrang init. Nakakatakot, mangingitim tayo. Anong sabi ng Lord yan? Hindi na sila magugutom, hindi mauuhaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw, hindi mapapasok ng mga anumang matinding init sapagkat ang kordero nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. Siya ay ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Meaning, up there. Amen. You will be up there. Amen. Magiging kabilang tayo ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya, hindi po masasayang yung ating labor sa Panginoon. Ito yung bunga po ng pagpapagal natin sa Panginoon, na kahit nahirap yung danasin natin sa paglilingkod, pagdating ng araw, tayo naman ay lalasap ng matinding kakinuwahan sa piling ng ating Panginoon. Kaya, huwag niyo pong pagsisisihan dito sa mundo na ito na bakit gumagawa ako sa Lord, bakit ako nagsasayang ng panahon sa Panginoon, sapagkat worth it pagdating ng araw. Amen. Napaka-worth po nito na ginagawa natin pagpapagal. Na kahit minumura ka na ng kahit na sino dyan, pinagwiwikahan ka ng masama dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon, it is worth. Worth it po yan, yung tatanggapin mong compensation pagdating ng araw doon sa kanyang kalangitan na ang magbibigay mismo ay ang ating Panginoong Jesucristo na nakaupo sa gitna ng trono. Alam niyo po ba, ang sarap po nung mararanasan natin with our God sa piling ng ating Panginoon. Amen. Accept this 70 friends today. Tanggapin mo na siya ngayon pala. Paano natin tatanggapin siya? Hindi na po yan by saying, I accept Jesus in my life. Hindi po ganon. Kundi, paano mo accept ang Panginoon sa buhay mo? Come to Him as you are. Receive by faith and He'll be your friend forever. Gawin mo siya kaibigan. Paglingkuran mo siya, pagsilbihan mo siya. Magdiwang ka araw-araw at yung mga bagay na narinig mo sa oras nito, yun yung magiging daan para tayo mapabilang doon sa kanyang kaharian. And we will be soon forever a friend to Him. Eternally. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag yung sayangin itong pagkakataon na ito. Ito yung pagkakataon na sinasabi sa atin ng Panginoon. This is the right time na para sumunod po tayo. Para na sa ganun, pag-ani po tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Tayo po natin magsitayo. Make Jesus a friend of your life. Make Jesus a friend of your soul. Gawin mo siyang kaibigan mo. Tapat. Sundin mo siya sa lahat ng mga bagay na pinag-uutos niya sa iyo. Hayaan mo na baguhin ka ng Panginoong Jesucristo, ituwid ka sa lahat ng mga kamalian. Tanggapin mo kung ano yung pag-correct ng Diyos sa buhay mo. Because He is a true friend for us. At bilang mga tapat na kaibigan ng ating Panginoon, sanayin niyo rin po yung inyong mga sarili na maging tapat kayong kaibigan sa inyong kapwa. Magsabi kayo ng buong katotohanan sa kanila. Kung ano man yung nakikita niyong mali sa kanila, sabihin mo sa kanila ng katapatan. Kung ito may makakapagpahamak sa kanila, kung ito may maglalagay sa kanila sa impyerno, sabihin mo sa kanila para sila mismo ay mapaalalahanan at lumayo sa kasalanan na ito. Kapatid sa Panginoon, hindi masama na tayo po ay magtuwid ng isang taong mali. Hindi masama na tayo po ay magkorek ng mga tao sa kanilang mga kasalanan. Ang masama yung hindi natin sila mapaalalahanan. Huwag kayong matakot kung magalit sila sa iyo. Sapagkat yun naman po talaga nararapat. Sapagkat ang Diyos, sinabi niya sa atin yung ating mga pagkukulang.
Tinapat niya tayo sa ating mga kasalanan para nang sa ganon tayo po ay mabago. Kaya nga po tayo naligtas dahil inako ng Diyos lahat ng ating mga pagkakasala na hindi dapat siya ang magdusa kundi tayo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sino tayo para pagkaitan natin ang Diyos ng mga bagay na paggawa natin accordingly sa mga bagay na pinag-uutos niya sa atin. Let us worship our God, our Lord Jesus, our Savior. Come on, people of God. Gumawa tayo ng mga memories. Gumawa tayo ng mga great memories with Him. Hallelujah, praise God. Hallelujah, praise God. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti kaibigan ng Diyos na ito. Dahil sa kabila ng kasalanan, dahil sa kabila ng kabigasan ng ulo, hindi niya pa rin pinapahintulutan na mapahamak tayo. Pero kapatid sa Panginoon, I want you to be wake up. Mag-isip na po tayo sa katotohanan sa oras nito habang hindi pa huli ang lahat. Let us all turn with Jesus. Matuto po tayo sa mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Sundin po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Let us worship God, hallelujah, na mayroon po celebration sa puso mo. Come on, let us worship the Lord with God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po kami sa oras nito, O God. Nawa, Panginoon, ang lahat ng mga bagay nito ay maunawaan po namin, O God, at tumatak sa aming mga espiritu, Panginoon, bilang paalala sa amin, Panginoon, ng mga magagandang bagay na ginawa mo po sa amin, O Lord, upang sa ganon, Panginoon, ito po yung magsilbi sa aming paalala, O God, kapag kami nalalayo sa iyo, Panginoon, yung mga great moment, Panginoon, great memories, great things that we've done for you, Lord. Maalala po namin ito, Panginoon, yung mga great sacrifice, Panginoon. Lord, magpapaalala po sa amin ito, Panginoon. At isang bagay pa, Panginoon, hayaan mo na makita po namin, O Lord, at maramdaman po namin, Panginoon, kung kami man po, Panginoon, ay nalalayo sa iyo, God. Lord, ipaalala mo po sa amin, Panginoon, yung mga bagay na kung saan indikasyon, Panginoon, na kami malayo na. Para sa ganun muli po kami, Panginoon, na makarinig ng pagtawag mo muli, Panginoon, at muli kami makabalik para makalapit po kami muli sa iyo. Panginoon, paalalahanan mo po bawat isa sa amin, Panginoon, kung kami man po, Panginoon, ay nakakalimot na, O God. Kung kami man po ay nadadaya na, Panginoon. Kung kami man po, Panginoon, ay lumiliis na, O God. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na makita namin ang mga bagay nito, O God, upang hindi po kami mistula, Panginoon, na madaya, na maaway, Panginoon, at mahulog ng tuluyan, Panginoon, sa kapahamakan, O God. Panginoon, ingatan mo po, Panginoon, ang bawat isa, O God, at hayaan mo, ilayo mo po kami sa pandaraya ng kaaway, O God. At lagi po ang inyong kami paalalahanan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay kailangan na manatili sa iyo, Panginoon, ang buwakas, O God, upang sa ganon, Panginoon, Lord, kami mismo, Panginoon, ay makatanggap ng kaligtasan mula sa iyo, God. Maraming salamat po sa kabutihan mo at katakilaan, O God. At hayaan mo rin po, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na bumabagga sa iyo, O God. Lord, turuan mo po sila, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na abutin mo, Panginoon, ang mga espiritu na ito, O God, upang hindi sila magamit ng kaaway, O God. Pagkos, Panginoon, ikaw yung Diyos, Panginoon, na mahandugan nila, Panginoon, ng pagsamba na napakainam, Panginoon, sa pagkatalap po namin, O Lord. Napakainam ng ginawa mo sa amin, O God. At alam namin, Panginoon, na hindi matutumpasan ng kahit na aming pag-awit, kahit na aming pagsigaw, kahit na aming pagtugtog, Panginoon, hindi matutumpasan yung napakaganda, napakainam na ginawa mo pagtutubos sa amin, O Lord. Kaya turuan mo po kami, Panginoon, na pag-inamin namin, Panginoon, ang bawat ministry namin,
Panginoon, upang sa ganon, hindi po kami magamit ng instrumento ng kaaway laban sa iyong kapulian, O God. At sa oras na ito, Panginoon, Lord, hayaan mo paklasin po po sa bawat isa sa amin, Panginoon, anumang pandaraya ng kaaway, O God. Lord, we are no longer, Panginoon, servant to Satan, O God, sapagkat kailanman hindi kami naging alipin ni Satanas, O God, kundi kami, Panginoon, ay lingkod ng ataas-taasan Diyos na dakila at banal, Diyos na aming pinaglilingkuran, Diyos na aming tagapagligtas, walang iba kundi Ikaw, Panginoong Jesus, na nagtubos sa amin sa lahat ng aming pagkakasama. Maraming salamat po sa buhay na ito, Panginoon, na inilaan mo po sa amin, O God. Takot mo po sa amin, Panginoon, bawat insecurities, O Lord, bawat gift, bawat buot, at bawat mga alalahangin, Panginoon, upang makapaglingkod kami ng buong katapatan sa iyo, God. Tanggapin mo po sa amin, Panginoon, ang mga huwad, ikisama, Panginoon, upang na sa ganun, Lord, maging manatili kami, maging kaibigan sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Muli